So sana ay hindi ko magugulat sa sabi ko ngayon. Kasi ang guard angel ni Simo, katulad ko, guard angel ako ni Jigo. Guard angel ni Simo ipapadala dito sa mundo. So alam ko, yung kasamahan ni Jigo na si Simo X41 ay wala pa yung alam. At alam ko, magugulat din yan si Simo. No? So sa ngayon, hindi pa siya nakababa dito. Pero hindi magtatagal, mga 2 araw o 3 araw, ipapadala siya dito. Isa kang demonyo. Kaya ngayon, hindi na kita patatagalin. Susunugin na kita. Magandang araw sa ating lahat, mga mahal kong kapatid. Ngayon ay ako muna yung nagdala ng kamera ni Jigo. Kasi ito nakapag-relax na tayo. At kaya nga nag-relax tayo dahil doon sa pagbalik ko sa boses ni Baby James, no? At sa paggamot ko sa kanyang sugat sa kanyang paa. So ngayon ay meron akong gustong sabihin sa inyong lahat tungkol doon sa nangyari sa explore ni Jigo kahapon. So nakita ko ang kanyang nagawa kahapon. So meron akong kunting sasabihin ko sa inyo. So, gusto ko lang liwanagin kung bakit yun ang nangyari. So kahapon nag-alay si Jigo doon kay Badan para mawala yung mga demonyo na sumanig kay Badan. So yung nangyari, meron niya siyang nakuha na isang demonyo, pero hindi pala yun yung sumanig kay Badan. So nakita ko rin yung video ni Junji. Yun nga, dahil tatlong mga demonyo yung nakapasok kay Badan. So yung isa ay napatay talaga ni Junji, no? So kahapon yung pag-aalay ni Jigo, meron nga siyang napatay, pero hindi talaga yun yung sumanig kay Badan. Kaya nga gusto ko ngayong ipaliwanag sa inyo ngayon, kasi alam niyo naman na si Jigo ay normal lang na tao din yan, no? At binigyan ko lang ng kapangyarihan para kahit papano ay makakalaban siya sa mga demonyo. So ang nangyari kasi ang inakala kasi ni Jigo na makukuha niyang demonyo doon sa kanyang pinagalayan, ayun talaga ang pumasok kay Badan. Pero nung una pa lang, alam ko na talaga na hindi makukuha ni Jigo yun. Hindi yun lalabas kung saan siya nag-alay. Kaya nga ako nung nadala kayo ng kamera ni Jigo, para ako talaga yung papatay sa isang demonyo. Kasi may dalawa pa, yung isa prinsipe ng mga demonyo yun. So ang gagawin ko ngayon, tatawagin ko yung isa pang demonyo na nasa katawan ni Badan, kasi alam ko babalik pa yun kay Badan. So ngayon ay ako na mismo yung papatay doon. So kaya nga ako nandito ngayon. Sinabihan ko si Jigo na ako muna ang magdala ng kanyang kamera. So dito na area, dito ko tatawagin. Pero bago yan,
meron pa akong sasabihin sa inyo tungkol doon sa kasamahan ni Jigo, no, nung siya pa nung panahon na siya pa ay kulto. So itong sasabihin ko sa inyo ngayon, alam ko na hindi kayo makapaniwala nito, no? Magugulat kayong lahat dito sa aking sasabihin. Kasi may inihatid sa akin, no? May binulong sa akin yung ating Diyos Ama na magpadala pa siya ng isa pang anghel dito sa mundo. Kasi sobrang dami daw ng mga tauhan ni Lucifer na pinadala dito sa mundo. So gusto ko lang sabihin sa inyo ito ngayon para malaman ninyong lahat na higit pa sa akin mayroon pang isa na anghel na magpunta dito sa mundo. So ang binanggit ko kanina na katulad ni Jigo na kulto noon ay walang iba kundi si Simo, no? Simo X41 ba yun? Yung guard angel ni Simo X41, yun ang ipapadala ng ating Diyos Ama dito sa mundo. So sana ay hindi kayo magugulat sa sabi ko ngayon. Kasi ang guard angel ni Simo, katulad ko, guard angel ako ni Jigo. Guard angel ni Simo ipapadala dito sa mundo. So alam ko, yung kasamahan ni Jigo na si Simo X41 ay wala pa yung alam. At alam ko, magugulat din yan si Simo, no? So sa ngayon, hindi pa siya nakababa dito. Pero hindi magtatagal, mga 2 araw or 3 araw, ipapadala siya dito para tumulong, no, sa akin. Kasi hindi na kayang tingnan ng ating Diyos Ama na sobrang dami ng mga binitawan ng tauhan Lucifer dito sa mundo. So sa lahat na makakita ng video ni Jigo, yung sinasabi ko ngayon na Simo X41, i-share nyo sa kanya itong video na ito. At kung maaari, i-chat nyo kasi alam ko naman na marami na kilala kay Simo at meron kayong contact sa kanya. So gusto ko rin na kayo rin, no, ipaalam nyo kay Simo na mayroong guard angel na para sa kanya. So yun din ang guard angel ni Simo, no, na ipadala dito. Pero sige lang, hindi pa ngayon, basta 2 araw o 3 araw or bukas. So ako, sobrang saya ko kasi nagpadala din, no, ng kasamahan ko yung ating Diyos Ama. So napakabuti talaga ng ating Diyos Ama. So alam naman ng ating Diyos Ama na kayang-kaya kong labanan itong mga demonyo na ito. Kaso lang, dahil andito ako sa mundo ng mga tao, dumarating talaga ang oras na manghina ako. Kagaya ng ginawa ko kay Baby James, hindi basta-basta yon. Sa mamagitan lang ng kapangyarihan ko, binalik ko ang kanyang boses at ang kanyang sugat, binalik ko sa normal na parang walang nangyari. So ngayon si Baby James andun na, no, sa bahay ni Jigo. So hindi lang nabanggit ni Jigo kahapon kasi nga nakapokus siya sa pag-aalay ng kambing. So nag-expect talaga si Jigo na yung isang espiritu pa na nakapasok sa katawan ni Badan na demonyo, ayon talagang mapatay niya. So problema, nag-aalay siya doon. So yung lumabas ay iba naman. So yun talaga ang inakala ni Jigo. Kasi ang sabi kasi ni Tio Kulto ay 3 demonyo, no? So yung mga demonyo na yan, yung isa daw prinsipe, yung 2, yun yung sinasabi ko sa inyo na 50 na ipanadala dito ni Lucifer sa mundo. So napatay yung isa, meron pang 2, yung prinsipe. Pero sa ngayon,
ipapromise ko sa inyo na mapatay ko yan, yung isa pang demonyo na labas-pasok sa katawan ni Badan. Kasi ang akala ni Junji kahapon ay okay na sa Badan, pero hindi niya alam na mayroon pang dalawa. Pero ako alam ko na yan. So nagpa-relax lang kasi ako muna dahil nga sa paggamot ko kay Baby James. So ito, nakapag-ipon ulit ako ng lakas, pero hindi naman talaga gaano kalakas, pero kailangan ko nang bumalik para ipaliwanag sa inyo itong mga mangyayari pa at sa nagawa ni Jigo kahapon. Kasi inakala talaga niya na kung makapag-alay siya ay mapatay niya yung isa pang demonyo na nakapasok kay Badan. So yung tungkol kasi mo sa ayaw at sa gusto ninyo, mangyayari yan. Kasi galing sa taas yung nagsasabi sa akin na magpadala pa siya ng isa pang anghel dito na kasamahan ko para tumulong sa mga hunter at para puksain ang kasamaan dito sa mundo. At yan ay ang guard angelismo. So maya tawagin ko itong isa pang demonyo na sumasanib kay Badan. Pero bago ko siya matawag, alam ko may mga demonyo dito, mga tao ni Super nagkalat. Kasi malalaman ko yon yung pumapasok kay Badan. Kasi meron yung pula sa noo. So pag walang pula sa kamay or sa noo, ibig sabihin hindi yan ang nakapasok kay Badan. Pero pag mayroong mga pula sa noo, yan yung gustong pumasok sa katawan ni Badan. Ito, may uwak. Alam ko si Supremo buhay pa. Ito mga spy ito ni Supremo. So pagpasensyahan niyo kung medyo nahaba yung pagsasalita ko. Kasi ito kasi nagpapaliwanag ako sa inyo sa nangyari kay Jigo kahapon, no? Kasi mali yung kanyang inakala na yung mapatay niya ay yung pumapasok kay Badan. At itong kay Simo din, no? Kailangan ko ipaliwanag sa inyo para hindi kayo magulat pag dumating ang time na yun, no? So sana ay yung pag-handle ni Simo sa kanyang katulad sa akin, yung pagdala ni Jigo sa akin. So okay, walang problema yung aming connection bilang ako ang guard angel niya. So sana ay maalagaan din ni Simo itong guard angel niya. Kasi kami, habang andito kami sa mundo, ay kailangan namin ng handle sa tao na aming gagabayan, no? So sana lang ay ma-handle ni Simo itong guard angel niya na parating pa lang dito sa mundo. So ngayon, magwasid-masid na tayo. Kasi ramdam ko may kalaban na dito. So pagpasensyahan nyo ng mga mahal kong kapatid, no? Kasi kailangan ko lang ipaliwanag sa inyo. Para hindi kayo mabigla lahat pag dumating yung guard angelismo. So sana ay walang makapigil sa pagbaba niya dito sa mundo, itong guard angelismo. So sa unahan, may napansin akong kalaban, no? Mga demonyo pa rin to, kasamahan to sa 50 na panadala dito. Pero hindi ito yung pumapasok kay Badan. Pero sige lang, tatawagin ko yan mamaya. Papahirapan natin yan. At syempre, susunugin ko. Basta mahuli natin. So gagawin ko ang lahat para yung maiwan, no, sa katawan ni Badan ay yung prinsipe nilang. Kasi yung prinsipe ng mga demonyo, hindi rin biro ang lakas niyan. Hindi ako sure kung kaya ko siyang pantayan yung kanyang lakas. Basta promise ko sa inyo
Yang isa pang natira, hindi man ngayon o sa susunod na video dito, susunugin ko yan, papatayin ko. So sa unahan, may napansin akong kalaban dito. So, mga demonyo pa rin ito. So kailangan silang puksain. So ang gagawin ko dito ngayon, so makita ko ito, gagamitan ko ito ng orasyon, no? Orasyon na susunugin ko diretsyo. Kasi ito, hindi ito yung nakasanod sa badan. Ramdam ko na kahit andito pa ako. So malapit lang sa akin to. Malapit lang sa akin to. Hintayin natin ng konti. Susunugin ko itong yan na. So yung mga kapatid, yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan o. Yan, so kahit malayo yan, susunugin ko yan. Mahal kong kapatid, alam ko isa kang demonyo. Kaya ngayon, hindi na kita patatagalin. Susunugin na kita. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mga mahal kong kapatid. Susunugin ko yan. Susunugin ko talaga yan. Sunugin natin yan. So ito, gagamit ako ng kapangyarihan na apoy. So galing ito sa ating Diyos Ama. So first time ko itong gagamitin ngayon para sunugin. Siya. So yan mga mahal kong kapatid, nasunog na. Yan o. So diretso na yung ating pagsunog sa kanya. So yun, sure na yun, patay na yun. Hindi na mabubuhay yan. Kasi yung ating ginamit ngayon na kapangyarihan ay nagmula talaga ito sa ating Diyos Ama sa itaas. So dahil mga demonyo yung ating nakalaban, kailangan natin silang sunugin.
Pero alam ko may kasamahan pa yan. Hanapin ko pa itong demonyo na pumapasok kay Badan. Hindi pa rin ito. Hindi pa ito yung pumapasok kay Badan. Iba ito. Alam mo ko! Pero sige, Anong tawag nito? susunugin pa rin natin yan. Ako ba yung nahanap mo? Ha? Hindi mo ako kilala. Ako ba yung nahanap mo? So, alam ko mga demonyo kayo, mga tauhan ko ni Lucifer. Kaya kung ako sa inyo, ay magsibalikan na kayo sa impyerno. Ha? Bakit po ako, ha? Bakit po ako tinuturo? Gusto mo kong labanan? Ha? Ito ang dapat sa'yo. So, tingnan niyo yung mga mahal kong kapatid, masusunog yan yan. Kasi yung ginamit yung orasyon, ayan na, sunog na. Yan yung kapangyarihan ng ating Diyos Ama. Basta mga demonyo ang ating masagupa, susunugin natin sa pamagitan ng ating orasyon, ating kapangyarihan. Wala na, sunog na. So, ngayon hanapin natin at tatawagin natin itong demonyo na pumapasok kay Badan para yung maiwan ay yung prinsipe na lang ng mga demonyo.